10 mga tao o relihiyon na sumasamba sa iba't ibang Diyos. Welcome sa Arvin Polo TV. Bawat relihiyon ay may kanya-kanyang mga paniniwala. At isa na nga dito ang paniniwala sa iba't ibang Diyos. Naniniwala sila na may mga role ang bawat Diyos sa kanilang buhay at sila ay nakakatulong ng malaki sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sino-sino kaya ang mga ito at ano-ano kaya ang mga papel ng mga Diyos na ito sa kanilang buhay? At sa video ngang ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao o relihiyon na sumasamba sa iba't ibang Diyos. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Hindus. Ang Hinduism ay isa sa oldest religion sa mundo. Sa relihiyong ito ay kinikilala ang maraming Diyos na may kanya-kanyang papel sa buhay ng tao. May 3 pangunahing Diyos sa Hinduism na kilala bilang Trimurti na kinabibilangan nina Brahma, Vishnu at Shiva. Si Brahma ang Diyos na lumikha, karaniwan siyang inilalarawan na may 4 na mukha na nagpapakita ng kanyang kakayahang makita ang lahat. Bagamat siya ang lumikha, ay hindi siya masyadong kilala tulad ni na Vishnu at Shiva. Samantala, si Vishnu naman ang Diyos na tagapangalaga. Siya ang nagpapanatili ng kaayusan at balanse sa mundo. Inilalarawan siya na may 4 na kamay, na may hawak na conch, chakra, lotus flower at mace. Si Vishnu ay kilala sa kanyang 10 anyo o incarnation kung saan ang pinakasikat ay sina Rama at Krishna. At si Shiva naman ang Diyos ng pagkawasak at pagbabago. Siya ay mahalaga sa paglikha ng bagong buhay. Karaniwan siyang inilalarawan bilang isang yogi na nagme-meditate, may third eye at may hawak na trident. Ang kanyang asawa na si Parvati at ang kanilang anak na si Ganesha ay mahalagang bahagi rin ng kanyang pagsamba. Bukod sa Trimurti ay maraming iba pang Diyos at Diyosa ang sinasamba sa Hinduism. Bawat isa ay may espesyal na papel at aspeto ng buhay na kanilang pinangangalagaan. Si Ganesha ang Diyos ng karunungan at tagatanggal ng mga hamon. Kilala siya sa kanyang ulo ng elepante at malaking tiyan na sumisimbolo sa kanyang kakayahang magbigay ng kasaganaan at karunungan. Kaugnay pa nito si Lakshmi ang Diyosa ng kayamanan at kasaganaan. Siya ay asawa ni Vishnu at madalas na inilalarawan na nakaupo sa isang lotus flower. Sinasamba siya lalo na sa panahon ng Diwali, ang Festival of Lights. Si Saraswati ang Diyosa ng karunungan, musika at sining. Karaniwan siyang inilalarawan na may hawak na veena at sumasakay sa isang swan. Mahalaga ang kanyang pagsamba sa mga estudyante at mga nasa larangan ng edukasyon at sining. Dagdag pa rito, ang pagsamba sa mga Diyos ng Hinduism ay isinasagawa sa iba't ibang paraan tulad ng mga ritual, dasal at mga seremonya. Ang mga templo ay pangunahing lugar ng pagsamba, ngunit marami ding Hindu ang may mga altar sa kanilang mga tahanan kung saan sila nag-aalay ng pagkain, bulaklak at incense sa kanilang mga Diyos. Number 2, Greeks. Sa ancient Greece ay mahalaga ang pagsamba sa maraming Diyos at Diyosa. Naniniwala sila na ang bawat Diyos ay may kanya-kanyang gawain at kapangyarihan. Ang mga Diyos na ito ay nakatira sa bundok Olympus at ang kanilang mga kwento ay nagsisilbing gabay sa buhay ng mga tao. Si Zeus ang pinakamakapangyarihang Diyos at hari ng mga Diyos. Siya ang Diyos ng kalangitan at kulog. Ang asawa niya ay si Hera, ang Diyosa ng kasal at kababaihan. Si Poseidon, na kapatid naman ni Zeus, ang Diyos ng dagat at lindol. Si Hades naman ang namamahala sa ilalim ng lupa at sa mga kaluluwa ng mga namatay. Si Athena, ang anak ni Zeus, ay Diyosa ng karunungan, digmaan at sining. Ang iba pang mahalagang Diyos at Diyosa ay sina Apollo, ang Diyos ng araw at musika. Si Artemis, ang Diyosa ng buwan at pangangaso, at Aphrodite, ang Diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Ang bawat Diyos at Diyosa ay may sariling templo na matatagpuan sa buong Greece. Ang mga templo na ito ay mga lugar ng pagsamba. Ang mga kilalang templo ay ang Parthenon sa Athens, na para kay Athena, at ang templo ni Apollo sa Delphi, na kilala dahil sa oracles nito. Sa pagsamba sa mga Diyos ay nag-aalay sila ng pagkain, inumin at hayop. Meron ding mga prosesyon, sayaw at pag-awit tuwing fiesta. Naniniwala ang mga Greek na ang mga Diyos ay may kapangyarihang makialam sa buhay ng tao at magdala ng swerte o kamalasan. Ang mga Diyos ay parang tao rin na may kaniya-kaniyang ugali at kahinaan. Ang mga Greek mythology ay puno ng kwento ng pag-ibig, pagtataksil, digmaan at kapangyarihan.
Ang Iliad at Odyssey ni Homer ay mga kilalang kwento na nagpapakita ng mga Diyos at ng kanilang pakikisalamuha sa mga tao. Ang mga kwento ng mga bayani tulad ni Heracles, Perseus at Theseus ay nagpapakita ng kaugnayan ng tao sa mga Diyos. Dagdag pa rito, mahalaga rin ang mga oracles at propeta sa relihiyon ng mga Greek. Ang oracle sa Delphi ay itinuturing na bibig ng Diyos na si Apollo. Number 3, Romans. Ang mga sinaunang Romano ay sumasamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang kanilang relihiyon ay polytheistic, ibig sabihin marami silang sinasamba na Diyos na may kanya-kanyang papel sa kanilang buhay. Mahalaga ang relihiyon sa pang-araw-araw nilang buhay at kultura. Si Jupiter ang pinakamataas na Diyos ng mga Romano. Siya ang Diyos ng kidlat at hari ng mga Diyos. Sinasabing siya ang tagapagtanggol ng estado at kapangyarihan. Ang kanyang asawa na si Juno ay diyosa ng pag-aasawa at kababaihan. Sinasamba siya ng mga babaeng nagnanais ng magandang buhay may asawa. Ang anak nilang si Minerva ay diyosa ng karunungan, digmaan at sining. Mahalaga siya sa edukasyon at militar ng mga Romano. Bukod dito, si Mars, ang diyos ng digmaan, ay isa pang mahalagang diyos. Sinasamba siya ng mga sundalo bago pumasok sa labanan. Maraming templo ang itinayo para sa kanya upang humingi ng tagumpay at proteksyon. Samantala, si Venus naman ay diyosa ng pag-ibig at kagandahan. Marami siyang tagasunod at sinasamba siya sa mga pagdiriwang. Marami pang ibang diyos at diyosa ang mga Romano. Halimbawa, si Vesta ay diyosa ng apoy at tahanan. Mahalaga siya sa mga ritual ng pamilya at estado. Ang mga Vestal Virgins na mga pari ni Vesta ay may tungkuling panatilihin ang sacred fire na hindi dapat mamatay bilang simbolo ng kaligtasan ng Roma. Dagdag pa rito, ang mga diyos ng agrikultura tulad ni Ceres, ang diyosa ng ani, at Bacchus, ang diyos ng alak at pag-aani, ay mahalaga rin sa mga Romano. Ang kanilang mga fiesta at ritual ay upang tiyakin ang masaganang ani at kasaganaan ng bayan. Si Neptune naman, ang diyos ng dagat, ay sinasamba ng mga sailors at mga ngalakal na naglalayag upang magdala ng mga produkto sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Gayon din, hindi lang personal prayer at ritual ang pagsamba sa mga diyos ng mga Romano. May mga public ceremonies at fiesta rin upang parangalan ang mga diyos at humingi ng kanilang pabor. Ang mga ito ay pinamumunuan ng mga pari at officials ng estado. Number 4, Egyptians. Ang mga sinaunang Egyptians ay sumasamba sa maraming diyos at diyosa. Si Ra ang pinakamahalagang diyos ng mga Egyptians. Siya ang diyos ng araw at sinasabing lumikha ng lahat ng bagay at buhay. Bawat araw ay iniisip ng mga Egyptians na si Ra ay naglalakbay sa langit sa kanyang barko at nagbibigay ng liwanag at init. Sa gabi naman ay naniniwala sila na siya ay naglalakbay sa ilalim ng lupa upang labanan ang mga puwersa ng kadiliman bago muling sumikat kinabukasan. Si Osiris ang diyos ng kamatayan at muling pagkabuhay. Pinaniniwalaan na siya ang hari ng underworld at judge ng mga kaluluwa. Siya rin ang diyos ng agrikultura dahil siya ay nauugnay sa muling pagkabuhay ng mga halaman matapos ang winter season. Ang kanyang asawa na si Isis ay diyosa ng kalusugan, pagmamahal at magic. Siya ay kilala sa kanyang kapangyarihan na muling buhayin si Osiris matapos siyang patayin ng kanyang kapatid na si Seth, ang diyos ng kaguluhan at karahasan. Si Horus, ang anak ni Osiris at Isis, ay diyos ng kalangitan at proteksyon. Karaniwan siyang inilalarawan bilang isang falcon o may ulo ng falcon. Ayon sa mythology, nakipaglaban siya kay Seth upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at naging hari ng Egypt. Si Anubis ay diyos ng mga libingan at embalsamasyon. Karaniwang inilalarawan siya na may ulo ng jackal. Si Anubis ang tagapag-ingat ng mga patay at nag-aalaga sa proseso ng mummification na mahalaga sa mga Ehipsyano upang tiyakin ang paglalakbay ng kaluluwa sa kabilang buhay. Bukod sa mga pangunahing Diyos na ito ay mayroon ding iba pang Diyos at Diyosa na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng mga Egyptians. Halimbawa, si Hathor ang Diyosa ng pag-ibig, musika at sayaw. Karaniwan siyang inilalarawan bilang isang baka o mayroong sungay ng baka. Si Thoth naman ay Diyos ng karunungan, pagsusulat at buwan. Karaniwang inilalarawan siya na may ulo ng ibis at itinuturing na inventor ng pagsusulat at wika.
Samantala, ang pagsamba sa mga Diyos ng mga Egyptians ay may kasamang mga ritual, seremonya at mga alay. Ang mga templo ay itinayo upang parangalan ang mga Diyos at ang mga pari ay may mahalagang papel naman sa pangangalaga ng mga ito. Number 5, Norse. Ang mga Norse na kilala rin bilang Vikings ay mga sinaunang tao mula sa Scandinavia na sumasamba sa maraming Diyos. Ang kanilang relihiyon ay tinatawag na Norse paganism o Asatru. Mahalaga sa kanila ang kalikasan at pang-araw-araw na buhay. Isa sa mga pangunahing Diyos nila ay si Odin, na kilala bilang ama ng lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan at pinuno ng mga Diyos. Diyos siya ng karunungan, digmaan at kamatayan. Ayon sa kwento, isinakripisyo ni Odin ang isang mata para makakuha ng karunungan mula sa isang mahiwagang balon. Nagpako rin siya sa puno ng Yggdrasil para matutunan ang mga mahiwagang rune. Si Thor naman, na anak ni Odin, ay Diyos ng kidlat, bagyo at agrikultura. Siya ang tagapagtanggol ng Midgard, ang mundo ng mga tao laban sa mga higante. Si Thor ay laging may dalang martilyo na tinatawag na Mjolnir, na kayang magpabagsak ng kidlat at tumalo sa mga kalaban. Mahalagang Diyos si Thor sa mga Norse dahil pinaniniwalaan nila na siya ang nagdadala ng ulan para sa kanilang mga pananim. Si Freya naman ay isang banir at Diyos ng pag-ibig, kagandahan at pag-aanak. Siya rin ay may kaugnayan sa digmaan at kamatayan. Ang kalahati ng mga mandirigmang namamatay sa labanan ay napupunta sa kanyang palasyo na Folkvanger, habang ang kalahati naman ay kay Odin sa Valhalla. Kilala si Freya sa kanyang kagandahan at kakayahan na magpalit anyo. Siya rin ang pinagmulan ng Seidr o isang uri ng magic na nagpapakita ng future at nagbabago ng kapalaran. Gayun din, ang mga Norse ay may mga ritual at seremonya bilang pagsamba. Ang blot ay isang sakripisyo na ginagawa nila para magpasalamat o humingi ng biyaya sa mga Diyos. Maaring hayop, pagkain o minsan tao ang kanilang inihahandog. Ang mga sakripisyo ay karaniwang ginagawa sa mga sagradong lugar tulad ng mga kagubatan, bato o templo na tinatawag na Hof. Number 6, Aztecs. Ang mga Aztec na kilala rin bilang Mexica ay isang makapangyarihang sibilisasyon sa Mesoamerica mula 14 hanggang 16th century. Ang kanilang imperyo ay nasa kasalukuyang Mexico at umunlad bago pa man dumating ang mga Espanyol noong 1521. Kilala din sila sa kanilang pagsamba sa maraming Diyos at Diyosa. Ang kanilang paniniwala ay nakabatay sa agriculture, astronomy at mga ritual sacrifice. Samantala, ang pangunahing Diyos ng mga Aztec ay si Huitzilopochtli, ang Diyos ng digmaan at araw. Siya ang tagapagtanggol ng Tenochtitlan, ang kabisera ng imperyo, at upang matiyak ang tagumpay sa digmaan at ang tuloy-tuloy na pag-ikot ng araw, ay nag-aalay ang mga Aztec ng mga sakripisyo kay Huitzilopochtli. Karaniwan ding bahagi ng pagsamba sa kanya ang pag-aalay ng puso ng mga bihag sa digmaan. Dagdag pa dito, si Tlaloc naman ang itinuturing na Diyos ng ulan at agrikultura at isa ring mahalagang Diyos. Naniniwala ang mga Aztec na ang ulan ay mahalaga para sa kanilang mga pananim kaya't sinasamba nila si Tlaloc para masigurado ang magandang ani. Ang mga seremonya para kay Tlaloc ay isinasagawa sa mga templo at minsan ay nag-aalay sila ng mga sakripisyo ng mga bata na itinuturing na may dalisay na kaluluwa. Maliban pa dito, si Quetzalcoatl ang kinikilala nila bilang Diyos ng hangin, karunungan at kultura. Kilala siya bilang feathered serpent at itinuturing na Diyos ng kaalaman at sining. Ayon sa mga kwento, si Quetzalcoatl ang nagbigay ng mahahalagang kaalaman sa mga Aztec tulad ng pagsasaka, astronomy at kalendaryo. Itinuturing din siya bilang nagbibigay ng buhay at nagpakalat ng sibilisasyon. Si Tezcatlipoca naman, ang Diyos ng gabi at kapangyarihan, ay isang Diyos na may maraming aspeto. Kilala siya bilang smoking mirror at itinuturing na makapangyarihang nilalang na kayang makita ang lahat. Siya ay Diyos ng digmaan at kasamaan at inilalarawan din bilang isang nilalang na may parehong mabuti at masamang katangian. Ang pagsamba sa kanya ay naglalaman ng mga ritual na nagpapakita ng takot at paggalang sa kanyang kapangyarihan. Gayun din, ang mga Aztec ay may masalimuot na sistema ng mga templo at pari na namamahala sa mga seremonya at ritual para sa iba't ibang Diyos. Ang Templo Mayor sa Tenochtitlan
ay ang pangunahing sentro ng kanilang mga religious activities, kung saan isinasagawa ang mahahalagang seremonya at sakripisyo. Ang mga pari ay may mahalagang tungkulin sa lipunan ng mga Aztec at sila ay itinuturing na mga tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at ng mga tao. Number 7, Mayan religion. Ang mga Mayan ay nanirahan sa Mesoamerica mula 2000 BCE hanggang sa pagdating ng mga Espanyol noong 16th century. Sila ay may malalim na koneksyon sa kalikasan at kalawakan na makikita rin sa kanilang pagsamba sa iba't ibang Diyos. Naniniwala ang mga Mayan sa tatlong mundo na kinabibilangan ng langit, ang mundo ng mga tao at ang underworld o Xibalba. Ayon sa kanila, ang mga Diyos ay may kontrol sa iba't ibang aspeto ng buhay at kalikasan tulad ng agrikultura, panahon at digmaan. Naniniwala sila sa cyclical time kung saan ang lahat ng bagay ay patuloy na umiikot sa cycle ng pagsilang, kamatayan at muling pagkabuhay. Samantala, ang relihiyon ng mga Mayan ay may maraming Diyos. Si Itzamna ang kinikilala bilang Diyos ng langit, araw at gabi. Siya ay kadalasang inilalarawan bilang isang matandang lalaki at kilala rin bilang tagapaglikha ng kalendaryo at sistema ng pagsulat. Ang kanyang asawa na si Ixchel ay diyosa ng buwan, panganganak at ng medicine. Bukod dito, si Kukulkan naman na kilala rin bilang Quetzalcoatl sa Aztec ay isang Diyos na may anyo ng feathered serpent. Siya ay itinuturing na Diyos ng hangin at ulan at tagapagturo tungkol sa sibilisasyon. Gayon din, ang mga ritual ng mga Mayan ay madalas na nauugnay sa agrikultura, kalendaryo at sa cosmology. Ang mga seremonya ay karaniwang isinasagawa sa mga templo na kadalasang nasa mataas na lugar upang mas malapit sa mga Diyos. Ang pagsasakripisyo ng dugo ay isang mahalagang bahagi ng kanilang ritual. Naniniwala sila na ito ay nagpapalakas sa kanilang mga Diyos at nagpoprotekta sa kanilang komunidad. Dagdag pa dito, may iba't ibang uri ng sakripisyo kabilang ang pagsasakripisyo ng tao at hayop. Karaniwang isinasagawa ito ng mga pari na may mataas na katungkulan sa lipunan. Ang mga pari ay may malawak na kaalaman sa kalendaryo at sa astronomy na ginagamit nila upang gabayan ang kanilang komunidad. Ang mga templo at pyramids naman ng mga Mayan ay hindi lamang mga gusali kundi pati na rin mga banal na lugar para sa pagsamba at ritual. Ang mga templo ay kadalasang pinalamutian ng mga carvings at hieroglyphs na naglalarawan ng kanilang mga Diyos at mga epics. Ang mga murals at sculptures ay nagpapakita din ng mga mythological stories at mga ceremonial activities na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang paniniwala at kultura. Number 8, Slavic paganism. Ang Slavic paganism ay isang sinaunang relihiyon na sinunod ng mga tribong Slavic bago sila naging Kristiyano. Mayroon itong iba't ibang ritual, tradisyon at pagsamba sa maraming Diyos at Diyosa na may kinalaman sa kalikasan, buhay at kamatayan. Ang mga tribong Slavic sa Eastern Europe tulad ng Poland, Russia at Ukraine ay may maraming kwento at alamat tungkol sa kanilang mga paniniwala. Isa sa mga pangunahing Diyos ng Slavic paganism ay si Perun, ang Diyos ng kulog, kidlat at digmaan. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos sa mga Slavic at madalas ding inilarawan bilang isang mandirigma na may hawak na palakol o martilyo. Ang kanyang mga ritual ay madalas na ginagawa sa mga bundok at mataas na lugar na pinaniniwala ang malapit sa kalangitan kung saan siya naninirahan. Bukod kay Perun, ay may isa pang mahalagang Diyos silang kinikilala at ito ay si Veles, ang Diyos ng lupa, tubig at hayop. Siya ang itinuturing bilang tagapagtanggol ng mga shepherd, magsasaka at mga mangangalakal. Si Veles ay madalas ding iniuugnay sa mga ahas at oso. Ang kanyang mga ritual ay karaniwang ginagawa sa mga kagubatan o malapit sa mga ilog. Dagdag pa rito, siya rin ay simbolo ng pagpapalit ng season mula sa winter patungo sa spring season na nagpapakita ng kanyang papel bilang tagapamagitan ng buhay at kamatayan. Maliban dito, ang mga Slavic ay sumasamba rin kay Mokosh, ang ina ng lupa at tagapagtanggol ng mga kababaihan at mga gawaing bahay. Siya ay madalas na inilalarawan bilang isang babae na may mahabang buhok na nagpapakita ng kanyang kaugnayan sa lupa at kasaganaan. Ang mga ritual para kay Mokosh ay kadalasang ginagawa ng mga kababaihan na humihiling ng kasaganaan at proteksyon para sa kanilang mga pamilya
at ani. Gayun din, ang Slavic paganism ay mayaman din sa mga alamat at kwento na naglalarawan ng pakikibaka sa pagitan ng kabutihan at kasamaan at ang koneksyon ng tao sa kalikasan at sa mundo. Ang mga tula at kwentong bayan tulad ng The Tale of Igor's Campaign ay nagpapakita din ng mga bayani na may malalim na kaugnayan sa mga Diyos at maging sa mga espiritu ng kalikasan. Number 9, Babylonians. Ang sinaunang Babylonia ay kilala sa kanilang natatanging kaugalian, lalo na ang pagkakaroon ng maraming asawa. Ang sistemang ito ay bahagi ng kanilang pamumuhay na itinatag ni Hammurabi na isang kilalang hari. Ang polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa ay hindi lamang isang personal na desisyon kundi mahalaga sa kanilang ekonomiya at lipunan. Sa ilalim ng mga batas ni Hammurabi ay pinapayagan ang polygamy. Ang mga batas na ito ay nagsasaad ng mga karapatan at tungkulin ng bawat asawa at mga kondisyon kung kailan maaaring mag-asawa muli ang isang lalaki. Halimbawa, kung ang unang asawa ay hindi nagkakaroon ng anak, ay maaaring mag-asawa muli ang lalaki para masiguro ang pagpapatuloy ng kanyang angkan. Ang pagkakaroon ng maraming asawa ay nakakatulong din sa paglago ng pamilya at ng kayamanan ng isang tao. Bukod dito, ang mga dokumento mula sa panahong ito ay nagpapakita na ang mga babae ay may mga karapatan tulad ng pag-aari at mana. Subalit ang bawat asawa sa isang polygamous na kasal ay may natatanging posisyon at tungkulin. Ang unang asawa ay karaniwang may pinakamaraming karapatan at impluensya sa pamilya. Ang mga sumunod na asawa naman na tinatawag na concubines ay may mas mababang ranggo pero may mga karapatan at proteksyon din sa batas. Ngunit ang polygamy sa Babylonia ay hindi lamang para sa mayayaman o maharlika. Dahil pati ang mga karaniwang tao ay maaari ring magkaroon ng maraming asawa basta kaya nilang suportahan ang mga ito. Dagdag pa dito, ang mga kasunduan sa kasal ay karaniwang sinusuportahan ng mga kontrata na nagtatakda ng mga kondisyon ng kasal, mga tungkulin ng bawat isa at mga provisyon para sa mga anak. Bukod sa mga batas ni Hammurabi, ang mga paniniwala at kasanayan sa relihiyon ng Babylonia ay may malaking impluensya rin sa kanilang pagsasagawa ng polygamy. Ang kanilang mga Diyos at Diyosa ay madalas inilalarawan na may maraming asawa o kasintahan na nagpapakita ng pagtanggap nila sa polygamy. Number 10, Canaanites. Ang mga Canaanites ay isang sinaunang grupo ng mga tao na nakatira sa rehiyon ng Levant na ngayon ay kilala bilang Israel, Palestine, Lebanon at bahagi ng Syria at Jordan. Kilala sila sa kanilang mayamang kultura at kasaysayan, lalo na sa kanilang pagsamba sa maraming Diyos. Ang pangunahing Diyos ng mga Canaanites ay si El, ang pinuno ng mga Diyos at ama ng lahat. Siya ay kadalasang inilalarawan bilang isang matandang lalaki na may mahabang balbas. Ang kanyang asawa ay si Asherah, ang diyosa ng dagat at ina ng mga Diyos. Mayroon silang mga anak na sina Baal, Anat at Mot. Si Baal ay ang Diyos ng bagyo, ulan at agrikultura. Madalas siyang inilalarawan bilang isang mandirigma na may hawak na kidlat. Mahalaga ang pagsamba kay Baal dahil siya ang nagdadala ng ulan at magandang ani. Ang mga ritual para kay Baal ay madalas na may kasamang sakripisyo ng mga hayop at pagkain. Si Anat ay kapatid ni Baal at diyosa ng digmaan at pag-ibig. Siya ay kilala bilang isang matapang at malakas na mandirigma. Madalas siyang inilalarawan na may hawak na sibat o espada. Bukod sa digmaan, siya rin ang diyosa ng pag-ibig at kasarian. Si Mot naman ay ang diyos ng kamatayan at underworld. Siya ay kalaban ni Baal sa maraming kwento. Ang kanilang labanan ay sumasalamin sa pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang mga kwento ng kanilang labanan ay nagpapakita ng natural cycle ng mga panahon at ang kahalagahan ng agrikultura sa buhay ng mga Canaanites. Kaugnay nito, ang mga Canaanites ay may mga templo na itinalaga sa kanilang mga Diyos. Ang mga ritual sa mga templong ito ay kinabibilangan ng pag-awit, pagsayaw at pagsasakripisyo ng mga hayop. Ang mga pari at paring babae ay may mahalagang tungkulin sa pagganap ng mga ritual na ito at sa pagpapanatili ng religious life ng komunidad. Ang kanilang relihiyon ay hindi lamang isang sistema ng pagsamba kundi isang paraan ng pag-unawa sa mundo. Ang kanilang mga Diyos ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay, mula sa pag-aalaga ng mga ani hanggang sa paglaban sa digmaan.
Ang mga Canaanites ay may mga nakasulat na kwento at myth na nagsasalaysay ng buhay ng kanilang mga Diyos at bayani, na nagpapakita ng kanilang mga paniniwala at kultura.